Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Lang po ito, dahil una-una district ho yun eh. Unless that particular senator, close niya yung congressman na may hawak ng distrito na yun. Diba remember, ang laging, ito'y ano na sa ano ito, knowledge na sa lahat ng tao ito, na ang naglalagay ng district engineer ay walang iba kung hindi congressman, hindi naman senator eh. Kasi national lang senator eh. So, hindi ko lang magets na tila ang tono ni Soto at ni Lacson papunta sa kapwa nila instead of i-follow up nila yung sinasabi ni Diskaya about Romualdez, about Zaldico, paano nasabi yun, paano napatunayan yun. Hindi eh. Ang dating, hanap tayo sa mga kasama natin. Which is the same tone ng kamera. So meron talagang grand, ewan ko, kung matatawag ba nating grand plan, grand scheme, itong ganitong klaseng propaganda. Hindi ko pinirma. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya ng sinabi. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard project. Napakalabo niyan. Sa isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Kasi nga meron niyang... Sa tingin mo makakapag-corrupt mag-isa yan? Dilima naman. Ginagawa tayong tangan itong mga to. Hindi kasi, I mean, sige. Bakit di na lang sabihin ni Soto ganito kasimple? O sige, gusto natin yan. Gawin natin silang state witness. Isoli nila lahat ng kanilang mga luxury cars. O, di ba? Ganon. I mean, you are interested in getting the money na nakuha nila, pero hindi ka sarado na, sige, gawin natin yan, gawin nating state witness. Kasi alam mong meron pa talaga. Imposible makakapag-corrupt sila nang wala silang kasama sa loob ng gobyerno. Anak naman ng wewe. Ginagawa nyo kaming tanga. Buti na lang hindi tanga mga Duterte supporter. Di katulad ng mga supporter nyo. Boss Linal, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga requisitos para rito. Pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Mariz Umali nagbabalita para... Mali na naman to si Utoy. Bahala ka, Utoy. Anyway, ito lang masasabi natin dyan. It's really obvious kung ano yung pinalalabas nila. Ano yun? Tama na si Diskaya.
ending na si Diskaya. Kung sino man ang sumunod kay Diskaya in naming the gods pala, dalawa yun malilintikan. Ganun lang kasimple. Iyan ang pinalalabas nila ngayon Halatang halata na yung signs. Kasi kung ikaw nga naman, contractor ka, may alam ka, alam mo kung ano nangyayari. O di kaya ikaw ay opisyal ng DPWH, alam mo nangyayari kung sino ang mastermind. Papangalanan mo pa ba? Kita mo nga ang inaabot ni Diskayang pagbabatikos, inaabot ni Diskaya after saying the truth. Tingnan mo inaabot ni Diskaya. Would you do the same thing na ginawa ni Diskaya? No, of course not. Ayoko, I will play safe. Tandaan ninyo, walang morality to mga hayop na to. Hindi, that's the truth. Pagbalik-baliktarin mo, mga kababayan, magpapatalo ka ng bilyon sa casino, wala kang moral. Bilyon hindi ho milyon. Alam niyo ba gaano kalaki ang bilyon? Grabe ho, sabi nga doon 5 feet by 5 feet daw, tapos 4 ang height. Ganong kadami ang bilyon. Kaya mong ipatalo yun. May konsensya ka pa ba? Meron ka ba bang moral nun? Wala na. So ano ibig ko sabihin? Why would you say the name that cannot be mentioned? Anong purpose mo para sa bayan? Hindi. I don't think you would do that. Second, kita mo inaabot ni Diskaya ngayon. Kesa na sila ay sana suportahan ng Senado, wala. Dinidiscourage pa nito ni Lacson at saka nito ni Soto. Oo, kunwari, objective, pero obvious naman yung pagiging pagdi-discourage nila ni Soto at saka ni Lacson dito kay Diskaya. So gagawin mo pa ba na sabihin ang alam mo? Hindi na. Malilintikan ka Di ba? Simple lang Kaya nga alam nyo, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, napupunta na tayo doon sa pinaka sa tingin ko nagiging grand plan. Okay? Dito natin sisimulan. Ito pala muna, bago yan, ito po muna, yung pahayag ni Barsaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now a speaker. Parang condescending yung sagot niya. Why, sir? Kasi tinanong pa, obvious ba? Why, sir? Because I'm speaker. Sino ba nagdidesisyon sa itong mga media Why, sir? Why, sir? Tinanong yung sagot niya, parang galit, parang hindi pa ba obvious? And do you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Good afternoon. What's the first... Yun ang pahayag niya. So, gusto daw niya, sino ba ito? Basta ito yung si Barsaga na NUP leader daw ito So isang party na leader ng NUP na partido. Although not the main leader, yung pinaka-top, pero isa ito sa mga leader. Anyway, anong relevance itong issue na ito? Kasi una-una, ladies and gentlemen, ayan na nga mismo nga kapwa congressman, alam na nila kung sino yung mastermind. Pero iba ang takbo ng Senado ngayon, di ba? Kaya ka magtataka. Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito ang dahilan. Yan. Di po ako nagsabi niyan, DWIC para malinaw. PBBM, duda sa aligasyon ng mga Diskaya. Laban kay Speaker Romualdez. Di ba? Diyan pa lang, kitang-kita mo na anong klaseng conspiracy na o masasabi nating teorya na nangyayari ngayon.
babalik ko kayo doon sa kwento ko na nagsalita si Bongbong Marcos at sinabi niya, mahiya naman kayo, walang niya kayo, ganyan-ganyan, di ba? Flood control project, di ba? Kasi nanggaling yan doon sa una, pinagmalaki ko, ako ay merong 5,500 na flood control. Kinabukasan, binagyo, nag-flood, tapos sunod-sunod na. So buong taon, sunod-sunod na kapalpakan sa budget, sa mga ghost project. Wala nang choice si Marcos kung hindi iibaling sa iba, isisi. Nung nagsalita siya, mga walang niya naman kayo, bla 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 bla. Ang problema, yung totoo, yung katotohanan lumalabas. Di ba? Ano yung lumalabas? Ayan na nga, sila Diskaya, etong batang tong congressman na ito, si Magalong, sinasabi nila kung sino talaga ang may reason. Ngayon, kailangan ng kabigin. Parang palpak na naman si Marcos doon. Sabi niya, palpak na naman ako dito ah. Mali na naman ah. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang tae, kahit ilagay mo sa supot yan, itago mo yan sa ilalim ng kama mo, mangangamoy at mangangamoy yan. Ang kasalanan, hindi, ano yan, lalabas at lalabas yan. Bakit? Nasusulat yan eh, di ba? Nasusulat yan eh. Lahat ng sikreto lalabas, lahat ng baho lalabas. It will be eventually mapapakita sa liwanag. Yan ang nangyayari. Kahit anong pagtatakip, tingnan nyo, sinusubukan niyang takpan yung sarili niya na isinisi niya sa tao. Bumuebuelta eh. Sino may kasalanan? Yung pinsan niya. Sinong nangkukonsinti sa pinsan niya? Siya. Naku, patay tayo dyan. So, paano gagawin natin ngayon? Ibaling natin sa iba. Sino ang perfect target? Ang mga Duterte. Sino ang perfect na kakuntsaba ng mga Duterte? Ang mga senador na kumampi kay Inday Sara. Gago! Perfect target yun eh. Di ba? Basahin natin yung article na to ha. Papakita ko sa inyo itong article na to. Kung ano yung sinabi dito ng DWIC. Maganda yung sinabi dito. Ayan o. Ito yan ha. O DWIC yan o. Duda si Pangulong Marcos sa aligasyon ng mga Diskaya na sangkot si Speaker Romualdez. Ito'y ayon kay Pangulong Marcos dahil maraming nabibiktima ng name dropping. Name dropping kaagad. Yeah? Ayon sa punong ehekutibo, dapat mag-ingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Gayunpaman, sinabi ng presidente na titignan ng bagay nito para malaman kung may sapat na basihan ng pagdawit sa speaker. Ito ha, tingnan nyo yung last. Dagdag pa ng Pangulo. Bagamat hindi krimen ang pag-name drop, krimen naman ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. Naku po, matindi ito. Mukhang, alam mo yon, instead na talagang suportahan yung mga revelasyon ng Diskaya, talagang, ito palang nililigtas mo na eh. Sinasabi mo na name dropping eh. Di ba? Yan yung ano eh, G's of all, yung sa news na yan eh. Dini-name drop ng Diskaya si Romualdez. Sabi nga sa huli, di ba? Pag diname drop, krimen naman ng paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw. So, parang sinasabi niya, yung mga congressman, ginagamit lang ang pangalan ni Romualdez at ni Zaldico para magnakaw. Di ba? Binibigyan niya na ng justification. Parang sinasabi niya, hindi, ginamit lang ng mga congressman niyang si Romualdez, yung pangalan ni Romualdez at saka ni Zaldico para makapagnakaw. Pero hindi naman talaga sila sangkot. Gago! Again, may punto ba? Banat bay o wala? Be objective. Ito, tanungin ko kayo. Ano sabi ni Tiangco? Di ba sabi ni Tiangco, si Zaldico ang naglalagay o nag-insert ng how many billions sa different district. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Si Tiangco po ang nagsabi niyan. Kaalyado ng Pangulo. Sinabi niya, si Zaldico, siya nag-decide. Magkano natanggap ng party list? 2 billion.
Yung pamangkin niya, 2 billion din. Na pangkaraniwan lang daw, swerte ka na nga daw pag nakatanggap ka ng 150 million na proyekto. Eto, 2 billion. Hindi lang yun, 2 billion sa kanya, sa partido niya, ay sa party list niya, 2 billion doon sa pamangkin niya. Tapos may mga inalat pa sa iba't ibang distrito. Si Tiangco nagsabi niyan, hindi ako. So, sa tingin ninyo, may nagtanong nga sa kanya paano magagawa ni Zaldico yun? Wala, makapangyarihan lang siya. Hindi, paano niya magagawa yun? Tama, tanong, kayo makakasagot nun. Walang tanga na magsasabi, hindi, magaling lang talaga si Zaldico. Kaya niya nagawa yun. You cannot do that unless in-approve ka ng Speaker of the House. Tama, mali. Di ba? Ngayon, wala bang name dropping ba yung ginawa ni Diskaya? Wala bang ebidensya? Yung mga dokumentong pinresinta ni Tiangco ay galing mismo sa Kamara. So anong ibig ko lang sabihin? Merong possibility. Kung ikaw, piskal, siguradong masasabi mong may probable cause. Yes, hindi pa napapatunayan na guilty, pero may probable cause. So for Marcos to say na duda siya na si Speaker Romualdez ang may kasalanan, ito'y malawakang pagtatakip sa matinding anomalyang nangyayari sa ating bayan. Hindi pa ba obvious? Gusto nyo pang malaman kung paano tinatakpan? Diba? Again, sinasabi ko, balik tayo sa kwento natin. Lagi ko kayo babalik para maintindihan ninyo yung grand conspiracy sa nangyayari ngayon. Nagsalita ang Pangulo, pinagmalaki niya, may 5,500 flood control. Kinabukasan, binagyo, binaha. Buong taon, binagyo, binaha. Buong taon, na-booking ang budget. Pangalawang zona, pangatlong zona, sinabi niya, ito, walang niya kayo, ganyan, kayo may kasalanan, bla bla bla, para iiwas yung sarili, para manisin ng iba. Ang problema, naengganyo tuloy yung mga tao magsalita. At na-booking eventually na si Zaldico daw di umano at saka si Romualdez di umano ang may kasalanan nitong lahat ng nangyayari na ito. Di ba? So ngayon, kailangan bawiin, kailangan kabigin. So nagpa-interview si Marcos at sinabi niya yan. Ito pa matindi, ha? Ito matindi. Ito. Papakita ko lang sa inyo. Ito, panoorin ninyo, ha? Singilin ang korap. Yan ang sigaw ng ilang progresibong grupo sa ikinasa nilang kilos protesta sa harap ng EDSA Shrine ngayong araw. Pinangunahan ng ilang pro-democracy groups ang protesta tulad ng Tinding Pilipinas at Kalipunan ng Kilosang Masa. Nandiyan din po ang ibang grupo ng mga manggagawa, kabataan at mga miyembro ng simbahan. Panawagan nila buuin na ang isang independent commission para mapanagot ang mga kurakot o mano, hindi lang sa DPWH pero hanggang sa Kongreso. Huwag din daw dapat matapos lang sa investigasyon ng proseso kundi kailangang may makulong na sangkot sa katiwalian. Ayon sa MMDA, nasa 200 individual ang nakilahok sa rally. Bago yan, isang misa muna ang sinagawa sa EDSA Shrine sa pangunguna ng Clergy for Good Governance. Hindi mo pwedeng ang pinaka-guilty sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Ilabas na ang salin ng lahat ng mga government officials, lalong-lalo na yung mga nasa Senado at Kongreso. Dapat lahat po ay dapat wala po talagang sinasanto dito. Dapat lahat, okay? Hindi. Kasi alam nyo bakit ko ito pinakita? Alam naman natin kung paano ginamit ng matindi ang mga makakaliwa nitong nakaraang panahon ni Romualdez. Alam mo natin 'yan. Talagang they were weaponized. Although sabi ko nga sa inyo, ito mga makakaliwa na ito po ay mga
tawag dito, mga traidor. Okay? Pero gayunpaman, napaka-obvious. Etong nangyayari na to ay, ewan ko kung inutusan sila o may kumpas ng kamera. Kasi, papakita ko sa inyo ha. Ayan po yung parte nun. Kita ninyo? Yung mga nasa picture? Sino yan? Diskaya, BP Sara, yung isang, kita niyo ito isa? Yung isang engineer, yung district engineer, tapos si Pulong. Di ba? Ang alam ko, congressman. Di ba? Ang binanggit si Zaldico tsaka si Romualdez. Bakit yung Duterte nandyan? That's why I think this is part of that grand plan. Naiiwas kay Martin Romualdez at kay Zaldico ang investigasyon at ipunta sa mga Duterte. Kasi alam nila, naggalit na ang taong bayan. Alam nila, naggalit na ang taong bayan, nakikita pa yung nangyayari sa Indonesia, nangyayari sa Nepal. Alam nilang, konti na lang, sasabog na ang galit ng taong bayan sa Pilipinas. Kaya, paano nila ito kokontrahin? Weaponize yung certain group na mahilig mag-rally. Ito, mga makakaliwa. Diba? Iyon lang ho yun eh. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, ito na. Itong makakaliwa, wala ho ba kayong mga congressman sa Senado? Ayan yan, nagsasalita pa. Ay, sa Senado, sa Kamara. Ayan, nagsasalita pa eh. Hindi nyo alam yan? Yung korupsyon na nangyayari sa loob. Sasabihin ninyo, tell it all, congressman, Senado. Pero sa totoo lang, ang target nyo, yung 4 lang na yan. Actually, ang talagang target nyo lang, mga Duterte. E dinindikit nyo lang, si Diskaya at saka yung isang district engineer dun sa mga Duterte. No. Again, ito, papakita. Wait lang, ha. Kasi para mas maunawaan natin. Dali, Kasi mas, tandaan ninyo, ito mga makakaliwa ito, ha. Nga? Okay? Makakaliwa ito. Merong alitan dating anak bayan at yung akbayan. Hindi yan magkakasundo. Sabi nga nito, sabi ni Ka Eric, yung akbayan, mga hilaw na komunista, something like that. I forgot koning exact term na ginamit niya. Parang breakaway group yan with the left. With the alam natin, CPP, NPA, NDF. Di ba? Pero, ladies and gentlemen, akbayan yan, ha? Namumuno dyan. Sandali. Yung kanilang membro ba, nasaan? Remember, si Risa Ontiveros, isa sa mga kanilang tinuturing na pinuno, ay nasa majority block ng Senate. May posisyon pa doon. Ano ang ibig sabihin ng majority block? Partido ng presidente yun. Ibig sabihin na doon ka sa kampo ng presidente ni Marcos. So, how legit na mag-lead ka ng ganyan o kayo yung kasi sila yan eh. Alam nyo kung bakit nila ginagawa ito? Kasi magkakaroon ng rally yung talagang taong bayan. Ito, they're trying to ang tawag dito? Para nilang kinikidnap na yung idea na magrarally tayo laban sa korupsyon. Yun yung ginagawa nila eh. Parang sinasabi nila, hindi, kami ang may karapatang magrally sa uunahan na namin. Kaya lang kasi ang bagal yung iba eh. Matagal ko nang pinapanawagan na magrally at magprotesta tayo at saka yung mga organizer na sana simulan na natin. Again, peaceful
legal and under the bound of our Constitution. Yung rally na dapat nating gawin. I am not in any way agree sa violence. Ayoko ng violence. Kung magra-rally, dapat talaga ay peaceful rally. Ipakita. Kasi nagawa naman natin yan dati. Di ba? So, gawin natin. Kaya lang ngayon, para nang kinikidnap nila yung idea na sila lang ang may karapatan at sila lang ang quote-unquote anti-corruption. In the first place, di ba? Si Risa, malinis ba? Di ba na-involved din siya sa di umano mga alleged issues? Pangalawa, yang mga congressman ba ninyo sa loob? Nagsalita ba kayo ng laban kay Zaldico o kaya kay Speaker? Hindi. So you do not have the moral authority to be there. Sino lang ang target nyo? Duterte. Mahindot kayo. Mantakin mo ang pinangalanan na yung dalawang leader ninyo. Ngayon, ang pupuntirehin nyo lang, ang nakalagay lang dyan, Duterte. Akala ko ba, Teletol, lahat sasabihin ninyo. Ba't hindi nyo, sige, huwag tayo maglagay ng kulay. Lahat ilagay nyo dyan. Isama nyo si Martin. Asan si Marcos dyan? Dati-rati pag nagrarally kayo, presidente sinusunog ninyo. Dati na rally, lumalaban kayo sa presidente. Ngayon, sino nakalaban nyo? Yung kalaban ng presidente. First time in the history yan, yung mga ulol na mga aktivista na yan, yung mga makakaliwa na yan, laging kalaban yan yung nakaupong gobyerno. For the first time, ang hanggang ngayon, ang kinakalaban nila yung wala na sa gobyerno. Gago! Alam mo kung bakit? Alam nila kasi magiging presidente na si VP Sara Duterte. Alam nila yan. Alam nilang magiging presidente na at ayaw nila yan kasi yung kalokohan nila hindi papayagan ni VP Sara Duterte. O, tuloy natin tong kawalang yan. Ay, huwag na natin tuloy yan. Walang kwenta. So, paano na banat bay? Ako may nabasa lang ako. Ayan. Merong pagtitipong mangyayari sa September 13, sa EDSA Shrine. September 13. Nakita ko ito kay post ni Attorney Trixie. Ladies and gentlemen, marami na po ang ngayon announcement na kung ano-anong rally. Okay? So, sana umantabayan lang kayo sa mga lehitimong vlogger ng mga Duterte supporter. Wala nang iba. I mean, Banateros, alam nyo naman yan. Hindi po kami mag-a-announce dito na alanganin ng mga gathering. Ayaw na ayaw. Kaya sa matter of fact, I hate solicitation and everything. Ayoko yan. So, maaasahan nyo na i-announce namin dito yung mga lehitimong rally, lehitimong pagtitipon at protesta. At gayon pa man sa mga kilala ninyong mga vlogger na sila Attorney Trixie Cruz Angeles, yang mga lehitimo na yan, nila Joey, sila ho yung mga nag-a-announce ng lehitimong rally na walang hingi ang magaganap. Okay? At ito pa, meron pa tayong final na plano ng mga demonyong nahuhuli na. Itong nakita niyo itong post ni Madam Lorraine na sinare ni Kifi. Ito po ay ang kanilang pag wala na talagang resort na mangyayari, halimbawa masisi na talaga yung kanilang pinuno, tamaan na. Kasi ganito, ikikwento ko lang sa inyo. Kung sakaling lumaki ang mga pagtitipon, kung sakaling magkaroon ng pagpapalit ng presidente, ang makikinabang walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tama, mali. Billions of money ang nakurap. Billions. Alam naman natin ang mga rallyista
lalo na yung mga makakaliwa na yan, nababayaran ng mga leaders niyan. They can be paid. Billions ang nakurap ng mga demonyo. Pwede silang magbayad ng billions sa mga leader to create chaos in our country and remove the president. They can do that. The problem is the sitting vice president is a Duterte. So therefore, ayaw nila nun. Kasi, itong demonyo na ito, hindi ko na lang papangalanan. Hindi siya papayag na maupo ang presidente si VP Sara Duterte. Gagawin niya na at ginawa niya ng lahat para masira si VP Sara Duterte. So the only way na hindi maupo si VP Sara Duterte is to assassinate the vice president. I hope and I pray God would really protect VP Sara Duterte. Kasi imagine ninyo eto, this is just a theory. Ako yung demonyo. Natuturo na ako. Marami naman akong pera. Gagamitin ko na lang itong mga bayarang rallyista para mag-rally to unseat the president. Tapos, yayariin ko si BP. Tapos, sino mauupo? I can pay, since may pera, anyone, sino ba mag-uupo dyan? Alam naman natin ang sistema nangyari sa ating bansa. Mga kasundaluhan, o di kaya ang Supreme Court, di ba? Sila yung napanumpa noon. I can pay billions. Billions na eh. Ang usapan dito, hindi millions, billions. To sit someone that I want. Di ba? Plus, if I have the support of the West. Remember, galit ang West dito sa mga Duterte because of the foreign policy ng Duterte na hindi awayin ang China. Di ba? So, ibig sabihin, no, ladies and gentlemen, with all the instrument surrounding how to replace the president, the vice president, they can do it. They have the money, they have the power, they have the support of the West. Kaya nakakatakot to, mga kababayan. Kaya nga alam nyo, is this hopeless? I don't think so. Why? Because we have a God who sees everything. I know, it sounds, yun na lang ba talaga pag-asa natin? Yes. Yes, that's our, yan na lang pag-asa natin. Tandaan ninyo sa buhay, pag tayo may pinagdadaanan, dalawang bagay lang. Sa buhay ito, pag may dalawang bagay lang, para solusyonan ng problema sa buhay mo. Your way or God's way. Kaya nga, hindi ako pabor sa violence. We have to do it God's way. He has a way to reveal the truth. He can touch people's heart to change it and fight for our country. He can move people. He can use stones. Remember, in the Old Testament, He can use stones to speak about His words, His message. He can use anyone He wants if we would just trust in Him. Kaya let's just, alam mo, wala. If we would just depend on human beings, we would get frustrated. Yan ang tandaan nyo. Nakaka-frustrate ang magtiwala sa tao. Nakaka-frustrate ang maniwala sa tao. Kaya nga ang best way niyan is really pray for our country na Lord, please naman,
Grabe na ang korupsyon. Grabe na ang nangyayari sa bayan namin. Tulungan nyo naman kami. Yun lang yun. Ipanalangin natin ang ating Vice President na wala mangyari. Dahil hindi ho tama na may mangyari ho sa ating Vice President.